kapaki-pakinabang para sa mga taga-Tarlac ang mga trosong nakumpiska mula sa illegal logging sa Tagum City. Ginawa kasing upuan ang mga ito at idinonate sa mga eskwelahan. Ikwento mo, Joshua Lopez. Malapad ang ngiti ng incoming grade 6 student na si Adjel Inocencio nang abutan ng News 5 sa Bacabak Elementary School sa Kamiling, Tarlac. Hindi na raw kasi niya kailangan makipag-unahan sa mga kaklase para lang makaupo dahil may nag-donate ng mga upuan sa kanilang paaralan. Tumatakbo po ako para maunang makakuha ng upuan. Galing ang mga upuan sa mga nakumpiskang troso mula sa illegal logging sa Tagum City. Mula rito, nabuo ang Care for School program ng lungsod. Dito raw naisipan humingi ng tulong ni Councilor Racundo Felix. Pag may dumarating yung school year, they bring their own chairs. So, nire-require sila na magdala ng sarili nilang upuan. Noong 2010, kapos ang halos 2.6 milyong upuan ang mga eskwelahan sa buong bansa. Pero unti-unti na raw itong nasusolusyonan ng Department of Education. Palalawakin pa po natin ng ganyang klaseng programa. Ngunit sa susunod na taon, kailangan pa rin natin uling bumili ng panibagong upuan dahil inaasahan natin na tataas uli ang enrollment natin sa pampublikong paaralan. Bukod sa kakapusan sa mga gamit sa mga paaralan, kasama rin daw sa pilit tinutugunan ng DepEd ang kakulangan sa mga guro at silid-aralan sa buong bansa. Joshua Lopez, News 5. Libreng gupit naman ang regalo ng lokal na pamahalaan ng Cavite sa mga estudyanteng magbabalik eskwela sa Lunes. Sarado raw kanina ang negosyo ng mga barbero para mapagbigay ng libreng serbisyo. Hindi naman sila nabigo dahil pinilahan sila ng gusto. Marami kasing kabataan ang gusto raw na maging presentable ang itsura nila sa unang araw ng klase. Huli sa CCTV ang pang-hold up sa isang butika sa Mandaluyong. Pero hindi na kailangan busisiin pa ang footage para lang makilala ang hold-upper dahil ang mga suspect suki raw ng butika. Mon Galvez, ikwento mo. Makikita sa CCTV video na ito ang isang lalaking nakapula na nagbukas sa bakal na pintuan ng butikang ito sa Addition Hills, Mandaluyong City. Mabilis na pumasok ang lalaki at nilapitan ng tindera habang nag-lookout muna kasama niya nakatulukbong ng tuwalya sa ulo. Makikita pa ang hawak na patalim ng lalaking nakapulang jacket habang nililimas niya ang pera sa kahera. Ang kasama niya, abala rin sa paghalugog sa mga estante. Sa anggulong ito na isa pang CCTV, nakunan pa ng subukan lumuyo ng tindera pero tinabig pa siya ng magnanakaw. Wala pang 2 minuto, mabilis ang umalis sa mga kawatan, tangay ang 15,000 nakita ng butika at ang 4 na cellphone. Nakita ko lang po sila, papasok na po sila. May dala po sila ang balisong. Pintukan po kami ng balisong. Tapos yung kasama ko, tinakpan yung bibig. Nakilala ng tindera mga suspect sa mga alias na Michael at Ewok dahil madalas na bumibili ang mga ito sa butika. Namumukhaan ko po sila, lagi ko po sila nakakasalubong. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang mga suspect. Mon Galvez, News 5. Itinumba ng isang lalaki ang sarili niyang kumpare sa Caloocan. Naaktuhan daw kasi ng suspect na minomolest siya ng biktima ang kanyang anak. Ikwento mo, Lynn Olivario. Ang dugo ang bangkay ng 30 anyos na si Rodney Cervantes ang nabungaran ni Perfecta Mahinay sa labas ng kanyang kwarto sa Canlaon, Bagong Silang, Caloocan. Ginising daw siya ng kanyang apong si Ryan Soliman alas 2 ng madaling araw at kinumpisal na napatay nito ang kumparing si Cervantes. Nag-inuman daw kahapon ng magkaibigan. Umuwi na raw ang biktima pero bumalik pa ito sa bahay nila Soliman at tinangka raw gasain ng 4 na taong gulang na anak ng sospek. Day, tatakas ako. Nabutan na kapatong sa bata. Silbi pinilit ba pag ginasa. Patay agad ang biktima dahil sa tama ng saksak sa dibdib at tiyan. Wala! Ang ganyan kapatid ko, pakatayin nyo rito! Wala! Ang dami nyo pang mga sinasabi! Dinala kayo malahimik, patay na nga kapatid ko! Depensa ng pamilya ng biktima, hindi nito magagawang molestyahin ang anak ng sospek. Inaanak daw nito ang bata at madalas nahalikan. Hindi namin alam na patay na pala. Hindi naman naipis. Anak ko, mabait yan. Tinutugis na ng mga pulis ang sospek. Lynn Olivario, News 5.
Sa ibang balita, kape kapalit ng marijuana. Ito ang nakikitang solusyon ng lokal na pamahalaan para sa dalawang barangay sa Sugpon, Ilocos Sur. Aminado si Sugpon Mayor Ferdinand Cuiton na may nagtatanim ng marijuana sa barangay Kawayan at Likungan. Sa huling raid nga raw na ginawa sa barangay Likungan noong Enero, 15 milyong pisong halaga ng marijuana ang nakumpiska at sinunog nila. Kaya ngayon, bibigyan nila lang sila ng alternatibong kabuhayan. Ito mga residente nga at tuturuang magsaka ng ibang paninim gaya po ng kape. Paniwala ng Mayor, ang kawalan ng edukasyon at kahirapan na nagtutulak sa mga residente na magtanim ng marijuana. Napatalsik na presidente ng Egypt na si Hosni Mubarak, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. At truck driver sa Amerika to the rescue sa isang stroller na may baby na nabitawan ng nanay sa kalsada. Yan at iba pa sa aksyon abroad ni Marlene Alcaide. Mga tumagilid at nalubog na kotse sa baha, nagtumbahang mga puno at poste ng kuryente at nagkawasak-wasak na mga bahay. Ito ang eksena ngayon sa Washington DC at sa Pennsylvania sa Amerika matapos manalasa ang isang bagyo. Wala pang naiulat na nasaktan pero inalerto na ang mga residente sa posibleng pagragasa ng ipo-ipo. Sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong si dating Egyptian President Hosni Mubarak. Ito'y matapos siyang mapatunayang guilty sa pagpatay sa mga kritiko ng kanyang gobyerno noong nakaraang taon. Pero absuelto si Mubarak sa pangungurakot. Hindi tumatanggap ng mga relihista kaya nagsisigaw sila sa labas ng korte. Ilan sa kanila nakagirian pa ng mga pulis. Gusto raw nila na bitay ang iparusa sa napatalsik nilang lider. Laking gulat ng truck driver na ito sa Amerika nang makita ang isang baby stroller na humarurot sa daan. Dali-daling bumaba ang truck driver sa kahinabol ang stroller. Buti at napahinto niya ito at ng isa pang babae bago tumaob ang stroller sa sidewalk. Ligtas ang sanggol at todo pasasalamat ang nanay. Agaw eksena sa Washington State sa Amerika ang 30 talampakang kastilyong ito na gawa sa basura. Kitang-kita pa ang mga parte ng kotse, aircon, radyo at iba pang mga kalakal na pinagdugtong-dugtong para mabuo ang castle. Sigurado ring makakapag-relax ang titira rito dahil kompleto ito mula sala, kwarto, banyo pati garahe. Isang art teacher ang nagdisenyo sa kastilyo na inabot ng 10 taon bago nabuo. Marlene Alcaide, News 5. Susunod, eskwelahan sa Cagayan na winasak ng bagyong Sendong noong nakaraang taon, hinahabol ang pagkukumpuni para sa pasukan sa Lunes. Diskwento sa pasahe para sa mga estudyante, isinusulong ng LTFRB na gawin na ring epektibo kahit Sabado at Linggo. At Bibi Gandanghari at Zoren Legaspi nag-face-to-face sa paparazzi. Carmina, sunod na nga bang makakaharap ni Bibi?